Chapter 18 Ang pagbabalik ni Gabby sa Amerika. Kinabukasan lumipad na sila Gabby at Angela. Pagbalik sa Amerika medyo kinakabahan si Gabby dahil baka naalala niya yun nangyari sa kanya. Halos 6 taon nakalipas lumipas ng ilang oras ay nakarating na sila sa States at mula airport diretso sila sa restaurant nila Gabby dahil gusto ni Gabby matingnan ang dating niya opisina dahil siya na ulit mamahala ng restaurant dito sa Amerika. Sa kabila banda sa bahay ni Tony habang naghahanda si Kat, dahil papasok na siya sa hospital, ay bigla nagring ang cellphone ni Kath. Agad niya kinuha yung cellphone at nakita niya nang si Tony tumatawag. Agad sinagot niya nito. Hello ate Tony. Hello Kath, nasa bahay ka pa? Oo, bakit ate? Iniwan ko pala yung charger ko sa kwarto ko. Pwede pakidalhin mo dito sa restaurant, tutal alam mo na papunta dito sa restaurant. O sige ate, dadaan ako dyan. Lumipas ng 30 minuto ay nakarating na sila Gabby at Angela sa restaurant at pagpasok nila Gabby at Angela ay nakita nila ang lahat mga crew ng restaurant, kasama doon si Tony. Oo, si Tony yun pinsan ni Kath ay nagtatrabaho pala sa restaurant nila Gabby bilang restaurant manager, pero dati siya assistant ni Lea nang umuwi ang mag-ina sa Pinas. Ay si Tony na mamahala ng restaurant nila Gabby dahil may tiwala sila kay Tony. Agad lumapit si Tony kanila Gabby. Welcome back Sir Gabby. Mabuti nakalakad na ulit kayo. Thank you Tony, anyway si Angela pala girlfriend ko. Nang marinig ni Angela pinagkilala siya ni Gabby bilang girlfriend nito ay natuwa siya dahil feeling ni Angela unti-unti na nahuhulog si Gabby sa kanya. Lumipas 5 minuto ay bigla dumating si Kat sa restaurant at nag-text siya kay Tony. Sa kabila banda sa loob ng restaurant, habang nag-uusap sila Gabby at Tony ay bigla may nag-text kay Tony. Agad binasa ni Tony, nakita niya nang si Kat nag-text. Sir, excuse me lang po. Kakausapin ko lang yun, pinsan ko po sa labas. Okay Tony. Agad tumayo si Tony sa upuan ng lamesa at lumabas ng restaurant. Tapos paglabas ni Tony ay agad niya nakita si Kat nakatayo sa parking area ng restaurant. Agad lumapit si Tony kay Kat. Ate Tony, heto na charger mo, pasuyo mo sa akin. Sabay bigay niya yung charger kay Tony. Salamat cause, anyway kumain ka na? Baka gusto mo kumain dito, lilibre kita bago ka pumasok sa shift mo sa hospital. Wag na ate, baka mag-late ako sa shift ko at saka kumain na ako sa bahay. Sige ate, mauna na ako. Sige Kath, ingat. Sa loob ng restaurant tumingin si Gabby sa glass window. Pagtingin niya ay nakita ni Gabby ng kausap ni Tony ay medyo kamukha ni Kat. Tatayo sana siya sa upuan upang lumapit sa glass window, kaso napansin siya ni Angela. Bakit ka tumatayo? Mag-CCR ka ba? Mayroon lang ako titingnan sa bintana. Sabay lakad papunta sa glass window. Paglapit ni Gabby ay bigla umalis na yun, kausap ni Tony, at hindi man lang niya masadyo nakita yun babae ay may ibang nararamdaman si Gabby sa kausap ni Tony. Ramdam niya di lang kamukha ni Kath yun nakita niya kundi mismo si Kath, pero imposible at kaya siguro naiisip niya si Kath yun nakita niya dahil namimiss niya nito at hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ni Gabby para kay Kath. Lumipas ng ilang buwan ay napakasal na sila Gabby at Angela sa simbahan. Kahit simple lang ang kasal nila ay sobra saya ni Angela dahil pinakasalan siya ni Gabby at pangako niya kay Gabby magiging mabuti siya asawa kay Gabby. Pero si Gabby kahit kasal na siya kay Angela ay mayroon pa rin bakas ni Kath sa puso niya. Habang si Kath ay tuloy lang ang buhay niya bilang overseas Filipino worker at puro trabaho sa hospital umiikot sa kanya hanggang sa sumunod si Max sa Amerika dahil mayroon rin ad agency sa Amerika sila Max at di lang ad agency dahilan ni Max kung bakit pumunta si Max sa Amerika kundi para nakikipagbalikan kay Kat hanggang sa lumipas ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon tuluyan nga ba nakalimutan nila Gabby at Kat ang isa't isa? Abangan ang susunod kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss AV and thanks for watching.